Hello mga kakwento, ako si Cinema Kwento at ngayon may isa tayong kakaibang kwento na tiyak na magpapatayo ng balahibo nyo. Pag-uusapan natin ang isang fantasy action film na sobrang emosyonal at puno ng plot twists, along with the gods, the two worlds. Pero paalala lang, spoiler alert. Tara na't simulan natin. Sa paniniwala ng Korean Buddhist folklore, kapag namatay ang isang tao, daraan ang kaluluwa niya sa 7 pagsubok sa loob ng 49 na araw sa impyerno. At tanging yung mga nakapasalang sa lahat ng pagsubok ang may pagkakataong mabuhay muli o ma-reincarnate. Sa gitna ng mataong lungsod sa South Korea, may isang matinding sunog na nangyayari sa isang mataas na gusali. Isang bumbero na si Kim Ja-hong ang matapang na tumalon palabas ng building habang may karga siyang batang babae. Bumagsak siya sa lupa sa ilang segundo, parang bumalik sa kanya ang buong buhay niya. Pero sa gulat ng lahat, nagising pa siya, buhay at ligtas din ang bata. Agad niyang hinanap ang pamilya ng bata para tiyaking ligtas ang lahat. Pero kahit anong sigaw niya, parang walang nakakarinig. Hanggang sa may 2 misteryosong tao na nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa kanya. Sinubukan niyang sabihan ang mga ito na lumayo sa bumabagsak na debris. Pero laking gulat niya nang makita niyang may mga bomberong nagtatangkang iligtas ang kanyang katawan. Pinakilala ng babae ang sarili bilang si Chun at ang lalaking kasama niya bilang si Haewon Mak. Ayon kay Chun, isa raw siyang paragon, isang taong naging mabuti sa kanyang buhay at sila ang mga tagapaggabay niya papunta sa 7 pagsubok ng kabilang buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Kim Ja-hong. Tinitigan niya ang mga kasamahan niyang umiiyak sa tabi ng kanyang katawan. Sumigaw siya, pero kahit anong gawin niya, lumulutang na ang kanyang kaluluwa papunta sa isang napakalaking portal. Pagdating nila sa kabilang dimensyon, sinalubong sila ng libo-libong kaluluwa na papunta rin sa mga pintuan ng paghuhukom. Doon nila nakilala ang pinuno ng mga tagapaggabay, si Gang Rim. Ayon sa kanya, nakatulong na raw siya sa 47 kaluluwa na makatawid papunta sa muling pagkabuhay. Binati niya si Kim Ja-hong sa pagiging paragon, pero tumanggi si Kim. Hindi raw siya mabuting tao. Tumawid sila sa unang gate, pero imbes na langit, napunta sila sa isang lugar na parang impyerno. Isang bundok ng lava, ang bundok ng pagpatay. Nagulat si Mak. Tinanong niya agad si Kim kung may napatay ba siya, pero itinanggi ito ng lalaki. Ipinaliwanag ni Gang Rim, kahit hindi mo sinadyang pumatay, kung naging dahilan ka ng kamatayan ng iba, isasalang ka pa rin sa paghuhukom. Sa isang arena, binuksan ang sahig, at mayroong malaking hukay ng lava kung saan pinaparusahan ang mga kaluluwang nagkasala. Inakusahan si Kim Ja-hong ng hindi pagligtas sa kasamahan niyang naipit sa ilalim ng bato. Ayon sa mga taga-usig, dapat siyang parusahan ng 5 taon sa lava pit. Pero umatras si Gang Rim at ipinakita ang buong kwento. Sinubukan talaga ni Kim na iligtas ang kaibigan niya. Pero wala na talagang magagawa. Bago pa man siya umalis, pinakiusapan siya ng kasamahan niya na iligtas na lang ang iba. At totoo nga, dahil sa desisyong yun, nakapagsalba siya ng 8 tao. Dahil dito, pinawalang sala siya ng hukom at pasado siya sa unang pagsubok. Kahit na nanalo si Hong sa unang paglilitis, lubos pa rin siyang naapektuhan sa alaala ng pagkamatay ng kanyang kasamahan. Nagtanong si Kim sa 3 kung bakit nila siya tinutulungan at gusto nila siyang ma-reincarnate muli dahil hindi siya naniniwalang isa siyang paragon o mabuting kaluluwa. Lumabas na may sarili rin palang layunin ang mga tagapagbantay. Nakipagkasundo sila sa hari ng impyerno na si Yeomra. Kung matutulungan nila ang 49 na kaluluwang yumaong makapasa sa mga pagsubok at muling maipanganak sa loob ng 1 siglo, magkakaroon din sila ng pagkakataong muling isilang. Si Kim ang ika-48 kandidato, kaya napakahalaga niya para sa kanila. Bago pumasok si Kim sa impyerno ng katamaran, binalaan siya ng kanilang pinuno na huwag sasagot sa anumang tanong ng Diyosa ng katamaran. Dinala na ng mga tagapagbantay si Kim sa impyerno ng katamaran. Sobrang ganda ng lugar, parang langit. Pero huwag magpaloko sa itsura dahil sa likod ng talon, nandun lahat ng kaluluwang hinatulan. May isang malaking umiikot na pambayo
na walang tigil sa pagpapahirap sa mga kaluluwang nagkasala. Ipinakita ni Chun kung gaano kasipag si Kim sa buong buhay niya, mula sa pagtatrabaho, pagsagip sa mga hayop, hanggang sa pagpapakamatay para sa kanyang pamilya. Pero nang tanungin siya kung bakit siya nagsikap ng ganoon, sagot niya, "Para sa pera." Nainis ang diyosa ng pagsubok. Akala niya noble reason, yun pala pera? Agad siyang hinatulan at halos ipadala sa mga makina ng parusa. Pero muling umatras ang mga tagapagbantay at nakiusap si Kang Rim sa Reyna na silipin ulit ang buhay ni Kim, pero sa ibang pananaw naman. This time, ipinakita niya kay Reyna Chagong na mas mahirap ang pinagdaanan ni Kim, hindi lang bilang isang bumbero. Bukod sa araw-araw niyang trabaho, may mas malalim pa pala siyang kinakaharap sa buhay. Si Kim, kung tutuusin, halos hindi na natutulog. Nagtrabaho siya sa iba't ibang raket tuwing gabi at pati weekends, naghahanap pa rin siya ng mapagkakakitaan. Walang kahit isang araw ng pahinga. Ginawa niya ang lahat ng yon para masuportahan ang nanay niyang may malubhang sakit at ang nakababata niyang kapatid na nangangarap maging Supreme Court Judge. Tinapos ni Gang Rim ang depensa niya sa pagsasabing, kung hindi raw kumayod si Kim para sa pamilya niya, baka wala na sila ngayon. Dumating na si Reyna Chagong sa kanyang huling hatol. Napagtanto ng Reyna na hindi pala kasakiman kundi sakripisyo ang dahilan ng kasipagan ni Kim. Kaya't pinawalang sala siya. Habang tumatawid sila sa susunod na lokasyon sakay ng bangka, biglang inatake ang grupo ng mga halimaw mula sa Blade Forest ng Underworld. Lumaban sina Mac at Rim gamit ang kanilang mga sandata, pero halos mapatay sila. Pagkatapos ng engkwentro, sinabi ni Hyewon Mak kay Kim na ang ganong klaseng pag-atake ay may ibig sabihin. May namatay sa mismong pamilya niya at naging isang mapaghiganting espiritu, dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga aberya sa daan ng kanyang pagsubok. Kinabahan si Kim. Ang unang pumasok sa isip niya, baka ang nanay niya ang pumanaw. Sinabi ni Gang Rim na ang tanging paraan para matapos ito ay ang hanapin ang katawan ng namatay na kamag-anak at sunugin ito. Bumalik si Gang Rim sa mundo ng mga buhay para hanapin ang bangkay ng yumao. Samantala, ang dalawang natitirang tagapagbantay, piniringan si Kim dahil nakakakita ang mga halimaw ng kahit anong nakikita niya. Dumating na sila sa impyerno ng panlilinlang. Dito, hahatulan si Kim ni Admiral Leeson base sa lahat ng kasinungalingang nasabi niya at kung gaano kalaki ang naging epekto nito. Ipinresenta ng mga taga-usig ang kaso ng pamimeke. 78 peking sulat. Lahat ito ay isinulat ni Kim para sa anak ng yumaong kasamahan. Ang batang anak nito, si Jian, nakakatanggap ng mga sulat mula kay Kim na nagpapanggap bilang ang yumaong ama niya. Ipinaliwanag ni Kim na maliit na bata pa lang si Jian noon at gusto lang niyang magbigay ng kaunting ginhawa at pag-asa sa bata. Pero tinuligsa siya ng mga taga-usig. Tinanong nila kung naisip ba niya ang sakit at lungkot na mararamdaman ni Jian kapag natuklasan niyang peki pala ang lahat ng sulat. Hindi nakasagot si Kim. Dahil dito, nag-init ang ulo ni Admiral Leeson at agad niyang ipinag-utos na putulan ng dila si Kim. Sumalang na rin si Chun para ipagtanggol si Kim. Inilabas niya ang peking mga sulat, pero this time para naman sa ina ni Kim. Sa mga liham na yon, ikinuwento ni Kim sa nanay niya ang maganda niyang pamilya, asawa, anak, at masayang buhay. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Hindi siya kailanman nag-asawa at wala rin siyang anak. Ayon kay Chun, kung hindi isinulat ni Kim ang mga liham na ito habang nasa ospital ang kanyang ina, baka hindi na ito nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban at gumaling. Pero muling sumingit ang mga taga-usig. Tinanong nila, paano naman kapag nalaman ng ina niya na lahat ng yon ay kasinungalingan? Paano kung mas lalo siyang masaktan? Pero iginiit ni Chun na kung hindi ginawa ni Kim yon, baka hindi nila kayang magpatuloy at makabangon sa sakit. Ipinakita naman ni Admiral Leeson ang ebidensya kung gaano kasaya ang ina ni Kim habang binabasa ang mga sulat at kung paanong na-inspire si Jian, ang batang babae, na sumulat pabalik sa ama niya para magpasalamat sa mga salitang nagpalakas sa kanya. Sa huli,
Nilinis ng Admiral ang lahat ng paratang laban kay Kim at pinayagan siyang magpatuloy sa susunod na yugto. Sa mundo ng mga buhay, dumalaw si Gangrim sa bahay ni Kim para hanapin ang kanyang ina, isang babae na pipi at hindi na nakakapagsalita. Sinabi ni Gangrim na nandun siya para magbigay galang kay Kim. Hinarap ni Gangrim ang espiritu ni Kim Soo-hong, ang kapatid ni Kim na nagtatago sa usok ng kandilang. Tinanong ni Gangrim kung saan siya namatay, pero biglang tumakas ang espiritu at nagsimula ang isang matinding habulan. Pagkatapos niyang mabigong mahuli ang espiritu, nakipag-ugnayan si Gangrim kina Kim at sa mga tagapagbantay. Sinabi niya kay Kim na ligtas ang kanyang ina at kapatid, at nagdiwang si Kim sa sobrang saya. Pero nang wala si Kim, ibinulong ni Gangrim kina Haewon Mak at Chun ang totoo. At para sa ikabubuti ng mga pagsubok, mas mabuting hindi na muna malaman ni Kim ang totoo. Nagpatuloy si Gangrim sa misyon niya na hanapin ang espiritu, habang ang grupo naman ay naglakbay papunta sa susunod na pagsubok. Habang naglalakad, ikwiniwento ni Kim kay Chun ang tungkol sa isang rice cooker na dapat regalo niya sa kanyang ina bago siya namatay. Regalo yon bilang pasasalamat para sa lahat ng masarap na luto na laging inihahain ng nanay nila sa kanila ng kapatid niya nung sila'y mga bata pa. Pero may nakatago pa palang mahalaga sa loob ng rice cooker, isang huling liham. Sa sulat na yon, inamin ni Kim ang totoo, na nagsinungaling siya sa mga naunang sulat, hindi para lokohin ang kanyang ina, kundi para pasayahin siya. Dumating na ang grupo sa impyerno ng kawalang katarungan, isang lugar kung saan pinarurusahan ang mga kaluluwang tumangging tumulong sa kapwa nila nung sila'y nabubuhay pa. Pero dahil si Kim ay isang paragon, automatic siyang pinayagang makadaan. Samantala, sa mundo ng mga buhay, dumiretso si Gangrim sa military base kung saan naka-assign dati si Soo-hong, ang kapatid ni Kim. Doon niya natuklasan na itinuturing ng awol si Soo-hong, nagkunwaring isang commander na nag-iimbestiga sa pagkawala ni Soo-hong. Kinausap ni Gangrim si Lieutenant Park, ang opisyal na nagtalaga kay Soo-hong sa duty nung gabing nawala siya. Napansin agad ni Gangrim na may tinatago si Park. Sunod niyang hinanap si Sergeant Dong-young, ang nag-iisang kasama ni Soo-hong nung gabing iyon. Ginamit ni Gangrim ang kanyang kapangyarihan para ibalik ang oras at masaksihan ang nangyari sa nakaraan. Doon niya nakita na si Soo-hong lang ang naging tunay na kaibigan ni Dong-young sa buong military base. Madalas pa nga silang magduet at may isang kantang ginawa ni Soo-hong tungkol sa buhay sa military na naging sandalan ni Dong-young para malampasan ang mga hirap. Bumalik si Gangrim sa mismong gabi ng pagkawala ni Soo-hong. Gabi yon na kinakabahan si Dong-young, kaya't kung ano-ano ang ginagawa niya sa kanyang baril. Pinaglalaruan niya ang safety switch habang nanginginig. Natatakot siya kasi malapit nang matapos ang duty ni Soo-hong at wala na siyang tagapagtanggol laban sa mga nambubuli sa kanya. Pinakalma siya ni Soo-hong at sinabing, "Babalik at dadalawin pa rin kita kahit discharged na ako." Pagkatapos ng isang mahigpit na yakap, sinabihan ni Soo-hong si Dong-young na ayusin ang hawak niya sa baril. Pero sa biglaang galaw, pumutok ang baril. Tumama ang bala sa tiyan ni Soo-hong. Habang duguan, sinabi ni Soo-hong na kontakin si Lieutenant Park. Pagdating ni Lieutenant Park, imbes na i-report ang insidente, pinilit niya si Dong-young na itago ang katawan ni Soo-hong. Doon napansin ni Gangrim ang mas matinding katotohanan. Hindi pa pala patay si Soo-hong nung gabing iyon. Ang totoo, sina Lieutenant Park at Dong-young ang tunay na pumatay sa kanya nung binaon nila siyang buhay para lang maitago ang nangyari. Pagkatapos matagpuan ni Gangrim ang katawan ni Soo-hong, hindi niya ito sinunog gaya ng plano. Sa halip, nagdesisyon siyang tulungan si Soo-hong na mawala ang kanyang galit at makatawid ng payapa sa kabilang buhay. Habang patuloy ang biyahe ng grupo sa isang carriage, naalala ni Kim yung panahon na gustong-gusto ng kapatid niya na sumakay sa cable car. Taimtim na sinabi ni Chun na naiinggit siya kay Kim dahil silang mga tagapagbantay ay nawalan na ng alaala sa kanilang buhay bilang tao. Pero sa gitna ng usapan, nagkaroon ng mainit na sagutan si Chun at si Haewon Mak. Hanggang sa mapilitan si Haewon Mak na isiwalat ang katotohanan na ang kapatid ni Kim ay patay na at siya ang vengeful spirit. Sinundan ni Gangrim si Dong-young na lasing papasok sa isang club,
kung saan niya nakita ang espiritu na tinangkang patayin si Dongyong. Nagkaroon ng isa pang matinding habulan at sa wakas, nahuli rin ni Gangrim ang kaluluwa ni Suhong. Nakiusap siya kay Suhong na sumama sa kanya para matulungan ang kuya nito sa pagsubok. Pero laking gulat niya nang malaman na hindi pa pala nila nakikita si Kim sa loob ng 15 taon mula nang layasan ni Kim ang pamilya niya. Muling tumakas si Suhong. Samantala, dumating si Dongyong sa bahay ng nanay ni Kim at may inihagis siya sa loob bago mabilis na tumakbo palayo. Nadiskubre ng nanay ni Kim na ang bagay na inihagis ni Dongyong ay isang mapa patungo sa katawan ni Suhong. Nakita rin ito ni Suhong. Samantala, tinangka ni Dongyong na wakasan ang sarili niyang buhay habang pinapanood siya ni Gangrim. Biglang lumitaw si Suhong sa likod ni Gangrim at nagmamakaawa siyang iligtas si Dongyong kapalit ng kahit anong ipag-uutos sa kanya. Pumayag si Gangrim bagamat may pag-aalinlangan at mariing sinabi na ang panghihimasok sa mundo ng mga buhay ay may kapalit na maaaring makaapekto sa mga pagsubok ni Kim. Ginamit ni Suhong ang boses ni Gangrim para makausap si Dongyong. Kinanta niya ang kanta na siya mismo ang sumulat bilang patunay dahil si Gangrim lang nakakakita. Pagkatapos, sinabi niya kay Dongyong na napatawad na niya ito. Dumating sina Kim at ang 2 tagapagbantay sa ikalimang pagsubok, ang impyerno ng pagkakanulo, kung saan pinarurusahan ang mga kaluluwang nagtaksil para sa pansariling interes sa pamamagitan ng pagkakakulong sa loob ng salamin at pagdurog sa kanila. Ngunit si Queen Song, hinayaang makalagpas si Kim nang walang pagsubok dahil isa siyang paragon ng katuwiran. Kailangang bumaba ng grupo sa isang vacuum sinkhole na diretso papunta sa impyerno ng karahasan. Dito na nagkaroon ng epekto ang panghihimasok ni Gangrim sa mundo ng mga buhay at nahulog ang grupo sa malalim na butas. Akala nila kamatayan na ang kasunod. Pero matapos ang misyon ni Gangrim, huminto sila sa pagkahulog at humarap sila kay Haring Jinwang sa impyerno ng karahasan. Ang kaso laban kay Kim. Binugbog niya noon ang kanyang nakababatang kapatid na noon ay nanghihina at malnourished at ginawa niya ito nang walang malinaw na dahilan. Dahil sa insidenteng yon, tumakbo palayo si Suhong at hindi na bumalik at hindi siya pinatawad ni Suhong. Sinubukan ng mga tagapagbantay na ipagtanggol si Kim pero agad silang pinigilan ng hari. Ayon kay Haring Jinwang, malinaw ang naging biktima at hindi kailanman pinatawad si Kim, kaya wala raw depensang pwedeng gawin. Agad siyang nagmadaling maghatol habang sinusubukan nila Chun na humingi ng tulong kay Gangrim. Sinabi ni Gangrim kay Chun na humiling ng combined trial, pero tutol si Hewan Mak. Sa huli, nag-submit si Chun ng request para sa combined trial at ito'y pinayagan. Ibig sabihin ng combined trial, ang mga kasong nililitis ngayon ay isasama sa susunod na pagsubok. Kapag napatunayang guilty sa lahat ng kaso sa susunod na korte, mas mabigat ang parusa. At higit pa roon, ang mga tagapagbantay ay mawawalan ng tungkulin at lahat ng benepisyo bilang tagapagbantay. Tumuloy na ang grupo sa susunod na pagsubok, ang impyerno ng kawalang galang sa magulang. Dito hinuhusgahan ang mga kaluluwa base sa kung paano nila iginalang at minahal ang kanilang mga magulang noong nabubuhay pa sila. Bago pa man makarating sa hukuman, umamin si Kim sa 2 tagapagbantay. Sabi niya, hindi siya naging mabuting anak. May sakit ang nanay niya noon, malubha na at wala na silang ibang kasama. Gutom sila palagi ng kapatid niya at pakiramdam niya ay wala na silang pag-asa. Kaya noong gabing yon, 15 taon na ang nakalipas, tumakas siya sa bahay. Pero hindi lang iyon ang ginawa niya. Sinubukan niyang tapusin ang paghihirap ng pamilya niya. Sinubukan niyang patayin ang sariling ina habang ito'y natutulog. Pero nagising ang kapatid niya at pinigilan siya. Binugbog niya ito. Pagkatapos ay tumakbo palayo. Dala ang matinding guilt. Dahil doon, hindi na muling nakita ni Kim ang kanyang ina at kapatid. Ang tanging naipadala niya sa ina ay mga sulat, mga kasinungalingang naglalaman ng masayang buhay na hindi naman totoo. Samantala,
Matapos tulungan ni Gangrim si Suhong na maibalik ang kanyang kaluluwa sa katawan, nakita ni Suhong ang kanyang ina na pumunta sa kampo. Dahil pipi ang ina, dala niya ang isang mensahe sa kanyang dibdib. Isang pakiusap na tulungan siyang mahanap ang kanyang anak. Sinubukan siyang pigilan ni Lieutenant Park at itinulak palayo. Isang kilos na ikinagalit ni Suhong. Ipinakita ng ina ang mapa kay Park na lalo pang nagpainit ng ulo nito. Agad siyang itinulak ni Park sa lupa at kinuha ang mapa. Dahil sa insidente, isinakay ang ina sa ambulansya habang nasa stretcher. Nang makita ni Suhong ang nangyari sa kanilang ina, muling binalot ng galit ang kanyang kaluluwa. Naglabas siya ng isang malakas na buhawi upang habulin si Lieutenant Park. Dahil dito, naapektuhan na naman ang daigdig ng mga patay at nagsimulang umatake ang mga Sand Demon kina Kim. Hindi nila mailigtas si Park mula kay Suhong, kaya tinawag ni Gangrim si Hyewon Mak upang tumulong. Habang nagaganap ang matinding labanan, unti-unting nilalamon ng buhangin si Kim. Nang ligtas ng mailayo si Park, nakita ni Suhong na malulunod na sa buhangin ang kanyang kuya. Sa wakas, isinuko na niya ang kanyang paghihiganti at ibinalik ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos nito, lumitaw na ang korte ng huling pagsubok para kay Kim. Sa huling pagsubok, binasa ni Haring Yomra, ang hari ng impyerno at pinakamataas na hukom sa ilalim ng mundo, ang kaso ni Kim. Ayon sa kanya, sinubukan ni Kim na patayin ang sarili niyang ina 15 taon na ang nakalipas at dahil doon, siya ay nararapat na parusahan. Nakiusap si Choon sa hari. Sabi niya, tulog ang ina ni Kim noong mangyari yon at hindi niya alam ang nangyari. Paano siya mapaparusahan para sa kasalanang hindi naman niya itinuloy at hindi rin alam ng kanyang ina? Pero itinama ni Haring Yomra ang lahat. Sa salamin ng karma, ipinakita niyang alam ng ina ni Kim ang lahat. Nagkunwari lang siyang natutulog habang papatayin siya ni Kim. Tahimik siyang umiyak sa takot at sakit, pero tinanggap niya iyon dahil naniniwala siyang iyon ang tanging paraan para makaligtas ang kanyang mga anak sa kahirapan. Sa sandaling iyon, nang malaman ni Kim ang katotohanan, napaluhod siya at napahagulgol. Nagmamakaawa siyang parusahan siya dahil sa tingin niya, karapat dapat siyang magdusa. Habang binabasa ng mga taga-usig ang lahat ng kasalanan ni Kim, biglang yumanig ang buong lugar. Sa salamin ng karma, ipinakita ang panaginip ng ina ni Kim habang siya'y walang malay sa ambulansya. Doon, pumasok si Suhong sa panaginip ng kanyang ina. Sabi niya, isa na siyang Supreme Court Judge sa kabilang buhay. Naalala rin niya ang araw na sinubukan ni Kim na wakasan ang kanilang pamilya. Sabi niya, oo, totoo, sinubukan ni Kim silang patayin. Pero hindi niya kinayang gawin ito. Umalis siya, tumakbo dahil sa matinding guilt. Pero hindi niya sila iniwan. Sa halip, nagtrabaho siya sa buong buhay niya, araw at gabi, halos di na natulog, lahat para suportahan sila. Kung hindi dahil sa sakripisyo ni Kim, matagal na rin sana silang patay. Sa wakas, pinatawad na ni Suhong ang kanyang kuya. Niyakap niya ito, pati ang kanilang ina. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang boses ng kanyang nanay. Tinawag niya ang pangalan ni Suhong at sabi ng ina, kasalanan niya ang lahat. Wala sanang nangyari kung naging mas mabuting ina lang siya. Dahil dito, napagpasyahan ni King Yomra na walang kasalanan si Kim Ja-hong. Ang kasalanang pinatawad na sa mundo ng mga buhay ay hindi na pwedeng parusahan sa ilalim ng lupa. Kaya inutos niya na pagdating ni Kim sa langit, agad itong muling ipanganak sa bagong buhay. Nagpasalamat si Kim kanila Chun, Hyewon Mak at Gangrim bago tuluyang naglakad papunta sa kanyang reincarnation. Samantala, sa mundo ng mga buhay, ginawa ni Gangrim ang kanyang huling misyon. Dinala niya ang rice cooker sa ospital para sa ina ni Kim. Pag-uwi nito sa bahay, binuksan niya ang rice cooker at doon nakita niya ang sulat ng anak. Pinasa niya ito at napangiti habang pinipigilan ng luha. At dyan nagtatapos ang recap natin ng Along with the Gods, The Two Worlds. Isang pelikula tungkol sa sakripisyo, kapatawaran at pagmamahal sa pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang recap na tulad nito. Abangan mo rin ang susunod nating video, ang ikalawang bahagi, Along with the Gods, The Last 49 Days.